masamang panahon sa Mindanao, apektado na rin ang pag-aaral ng mga estudyante roon. Pero para sa Alliance of Concerned Teachers, nasa state of calamity na raw ang buong education system ng bansa. Ayon kay ACT Secretary General Franz Castro, partikular daw na problemado ang kindergarten program sa mga pampublikong paaralan. Kulang daw kasi ang mga silid-aralan, mga guro, mga upuan at banyo para sa halos 2 milyong batang naka-enroll sa kindergarten ngayong taon. Hinimok ng ACT si Pangulo Aquino na ilaan na lang ang ilang bahagi ng kanyang discretionary fund sa pagpapatayo ng mga dagdag na silid-aralan at pasilidad at pagkuha ng mga dagdag na guro. Wala pang sagot ang palasyo rito pero ayon sa Department of Education, may mga lokal na pamahalaan at mga taga-pribadong sektor naman daw na tumutulong sa pagpondo sa programa. Sa iba pong mga balita, hindi na raw iaapela pa ni Michael Ray Aquino sa Korte Suprema ng Amerika ang extradition o pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Sumulat siya sa U.S. Court of Appeals noong pang May 26 para sabing di na raw siya maghahain ng petition for writ of certiorari sa U.S. Supreme Court na pwede niyang gawin hanggang July 24. Inutusan na ni Justice Secretary Laila de Limang NBI na magpadala ng 2 agent sa Amerika para sunduin si Aquino bago mag-July 3. Isa si Aquino sa mga akusado sa pagpatay sa publicist na si Salvador Bobby Dacer at driver nitong si Manuel Corbito noong taong 2000. Nakulong si Aquino sa Amerika noong 2007 dahil sa umano'y pagpasa ng mga classified o sekretong dokumento ng Amerika sa ilang opisyal dito sa Pilipinas. Nagsagawa ng kilos protesta ang grupong Bayan at ilang militanteng grupo sa People Power Monument kanina. Tutol sila sa mungkahing bigyan ng full military honors at libing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa bayan niya sa Ilocos Norte. Ayon sa grupo, hindi naman daw nilang itinuturing na bayani si Marcos. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, wala pang desisyon si Pangulong Aquino rito. Ang sigurado lang daw, hindi sa libingan ng mga bayani ililibing si Marcos. Si Senador Bongbong Marcos naman nagpapasalamat sa rekomendasyong bigyan ng full military honors ang ama, pero hihintay na lamang daw niya ang opisyal na desisyon ng palasyo. Sino nga ba si Jose Rizal sa pananaw ng mga Pilipino at ng ibang lahi? Tatalakayin niyan sa isang international conference sa susunod na linggo sa UP Diliman. Kanina naman isinagawa sa Instituto Cervantes, Manila ang sabayang pagbigkas ng huling tula ni Rizal na Mi Ultimo Adios sa orihinal na wikang Espanyol. Tinutukan niya ni Rauna Crisostomo. Bawat salitang binibigkas may kurot sa damdamin. Ito ang Mi Ultimo Adios ni Jose Rizal. Tulang isinulat niya ilang oras bago siya binitay sa luneta. Para sa akin, napaka-emosyonal kasi nung tula. Kaya habang binabasa siya, parang naaalala mo rin kung ano yung mga naramdaman niya nung bago siya namatay. Ang lalim, yung pakiramdam mo na parang dedikasyon para sa bayan, yung mga emosyon niya, kahit na naka-Espanyol siya. Si Party List Representative Teddy Casino sinunggaban ng pagkakataon para ma-recite ang tulang noon pa'y kanya nang hinahangaan. Kung gusto mo na lagyan ng kulay yung araw, kunin mo yung dugo ko at ilagay mo doon sa araw para may kulay. Parang inialay niya yung sarili niya sa bayan ng walang pag-iimbot. Kasabay ng pagpupugay sa ating pambansang bayani, ipinagdiriwang din ngayon ng Il Dia o ang International Day of the Spanish Language. Mahalaga rin daw pag-aralan ng bawat Pilipino ang wikang Espanyol. Tulad ng ating pambansang bayani na karamihan ng mga akda ay nasa wikang Espanyol, malaki rin daw ang impluwensya nito sa buhay ng bawat Pilipino. Mahigit 20,000 salita sa ating sariling wika ay may bahid Espanyol. These are part of our culture. It's your culture, our culture is our own culture. Okay, it belongs to all of us. Naging mapait man daw ang nakaraan natin sa mga mananakop, importante ngayon harapin at yakapin ang mga naiwang magandang bagay tulad ng wikang ito. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras.
Truck na wala ng preno at bumangga sa mga sasakyan at establishmento sa Alfonso, Cavite. 3 patay. Pambansang kamao Manny Pacquiao umaasang mapapabilis ang defamation case na isinampa niya laban kay Floyd Mayweather Jr. Mga natural at organic na pagkaing maganda sa kalusugan pwede nang tikman sa Tasteval sa Quezon City tuwing Sabado. At mga celebrity naki-party sa concert ni Miley Cyrus kagabi. Tutok na dito sa 24 Oras.